Guys, magandang araw sa inyo. Bali na experience nyo na ba na pag nag-twist kayo ng throttle nyo is yung delay yung pag-arangkada nyo at may pitik sa uli. Pangalawa is habang tumatakbo kayo is maingay yung kadena nyo na lumalagitik. So pag ganyan yung ano nyo, yung na-experience nyo guys is ibig sabihin yung kadena nyo is maluwag na. So ang gawin nyo is patayin nyo yung makina nyo, i-center stand nyo yung motor nyo at checkin nyo tong kadena nyo by visual lang muna. So ayan, ibig sabihin kasi guys, yung ano kasi, yung play kasi nito is nasa 1 to 1.5 inches. Pero ang ginagawa ko is 1.1 to 1.2. Doon ako sa medyo bandang gitna. Pero hindi naman masyadong gitna kasi usually ang nangyayari naman mas mabilis lumuwag kasi naman sa humigpit, madalang naman yung humigpit. So doon dito na ako sa medyo may limit. So kung gusto niyo naman ng accuracy na pagtitest, hindi yung okay na yan, hindi ganun. So gumamit kayo ng tools. So ang tools na gagamitin nyo is ruler. So sabi nga rito, hanapin yung gitna. So gumamit na rin kayo ng ruler. Itapat nyo yung dulo sa front sprocket nyo at itong dulo naman sa rear sprocket nyo. So ayan, tinapat nyo sa front sprocket nyo. Ito siya. Then yung sa rear sprocket nyo, ito siya. So ang gitna niya ito sa parte na to. So kunin niyo yung 1, 2, 3, 4 at itong pinakadulo na to ay itama rito sa ilalim ng swing arm nyo. Saka nyo checkin yung ano nyo. Ayan o, kitang-kita dito pa lang kitang-kita na agad yung change lock nyo. So ang change lock niyo ay nasa 2 inches. O masyado siyang malaki. So pag ganyan ang change lock is ina-adjust yan. Madali naman mag-adjust. Unang-una guys, kailangan nyo lang ng syempre ng gamit. So tara, punta tayo kung paano mag-adjust dito sa gilid. Unang-una nyong gawin guys is luwagan nyo tong nut na to. Ito yung axle nut nyo sa pamagitan nitong labe. So sa inyo 19, sa mga ibang scooter o sa mga wave, sa akin naman 22. So depende yan kung ano yung sukat nyo. Pagkaluwag nyo, hindi nyo kailangan tanggalin. So hayaan nyo na muna sa dyan. Pangalawa, kumuha kayo ng gis. Ito naman para dito. Luwagan nyo naman tong lock nut nyo rito. Dalawa yan guys pati rito. Yan, gis. Then ito na. Okay na tayo. Naka-ready na tayo. Mag-adjust ng clearance. So kunin nyo na tong 12. Makikita nyo guys. Andito isang kamay nyo. Gaganon-ganon. So sa kayo mag-a-adjust ngayon. Ang pag-a-adjust guys is pahigpit. Hindi paluwag. Hindi siya paluwag. So once na sumobra kayo, pwede naman kayo magluwag Tapos itutulak-tulak nyo lang ng konti itong gulong nyo. So ayan, adjust na kayo ng adjust. Kaya nandito yung kamay nyo para maganda na, medyo accurate yung pag nyo. Hindi na kayo pabalik-balik pa kung pag-adjust, pagbaba, pataas. So ayan. So pag nakita nyo guys na tumigas na itong nyo, tumigas ng ganyan siya. Ayan. Dito na kayong pumunta ngayon. Ayan, tumigas na siya. Gamitan nyo na ulit ng ruler. Dito sa ayan, gamitan nyo na ulit ng ruler para makita nyo yung kung nasaan na siya. Ayun, masyado siyang maigpit. So magluwag kayo ng kante. Yan sinasabi ko guys. But ito, trial and error naman to. Ayan, magluwag kayo ng kante. So ayun, okay na siya. 1 inches to 1.1 inches siya. So okay na tayo dito. So ngayon naman, ay ibig sabihin niyan guys, dito lang tayo nag-adjust Dito tayo nag-adjust. Ibig sabihin yung gulong nyo nakapaling na ganun. So meron tayong markings. Makikita nyo yung markings So may markings tayo dyan. Kukuskusin ko para makita nyo. So nakalagay dyan 2, 1, 2 and a half. So yan, dapat yan tugon yan dito sa kabila. Dito. For demonstration lang naman para mabilis tayo. Ayan, nandito siya. So nandito. May 2.5 din ang nyo. So nakita mo yung markings na yun, itutugon mo siya doon, itatama mo. So pareho dapat, pareho dito. So ayan nakita mo yung limit So ang basehan nyo na ngayon dito, yung pinakadulong edge. Dapat ito, 1, 2, pareho din sa kabila. So gagamit din kayo ng ito. Yan din kayo. So por kunyari, ayan, nag-adjust kayo. Nakakita nyo, 2.5 na. Pareho So ayan. Saka nyo na testingin yung gulong nyo. Sipatin nyo na kung naka-align siya.
So pag o kunyari naka-align na yung gulong nyo, perfect na lahat, ala ka ng problema, saka na kayo maghigpit ulit. So yan, higpitan nyo muna yan, then higpitan nyo muna to para hindi siya gumalaw, para secure. Then higpitan nyo na tong pinaka axle nut nyo. Kung mas maganda guys, kung meron kayong torque wrench, meron tayong torque dyan. Ang nire-recommend ko na torque dyan is nasa 68 Newton meter. Pero kung wala kayong torque wrench, is hapitan nyo na lang nang abot kaya nyong higpit. Yung sure naman tayo na hindi siya kakalas. At ito rin, may torque din tayo rito. Huwag nyo masyadong hihigpitan kasi na-experience ko. Ayan, na-experience ko na lost thread yung tornilyo na to. Kaya kung meron kayong torque wrench, ang nire-recommend naman na torque dito is around 22 Newton meter. Pero wag wala, alalay na lang. Yan, alalay na lang yung paghihigpit. Pwede rin kayong magdagdag pa ng isang nut, tsaka isang sinasabing racket, yung pa-design para siguradong secure na secure at hindi na hindi nagagalaw tong tong gulong nyo at hindi na siya papasok sa loob. So ayan guys, nahigpit na. So okay na tayo. Tapos na yung ating pag-adjust ng sprocket. Pwede rin kayo mag-final. So sa pagpa-final, tingnan nyo ulit to, kumuha llabe ng ruler at i-adjust nyo ulit. Tingnan nyo ulit. So ayan So ayan, okay. 1 inches siya. Very good. Very good yung pag-adjust natin. So guys, pag nag-adjust kayo ng gulong, ng chain pala, automatically mag-a-adjust din kayo ng brake nyo. Kasi nabatak dito yung gulong nyo eh. Ibig sabihin, yung preno nyo, nabatak din. So, kailangan nyo, after kayo mag-adjust ng chain, pumunta kayo sa preno nyo at i-adjust nyo rin siya. So, ito ang ating next video. Kung paano mag-adjust ng rear brake o yung preno sa likod. So, guys, sana hopefully may natutunan kayo sa ating video ulit. Ito na may mga tutorial lang naman to para sa mga baguhan at sa mga walang manual. So hanggang dito na lang guys. At next video na lang ulit. Paalam.